Sa tuwing tumataas ang mga presyo, nawawalan ka ng bahagi ng iyong kalayaan. Pagkain, upa, gasolina, lahat ng ito ay unti-unting tumataas, buwan-buwan. At kung sakaling maramdaman mong hindi sapat ang iyong suweldo para magtagal gaya ng dati, hindi ito katang-isip lamang. Nasasaksihan mo ang pinakatahimik na pagbabago sa kayamanan sa kasaysayan ng tao, isang prosesong naulit sa iba't ibang henerasyon. Dahil ang implasyon ay hindi lamang nagpapamahal sa mga bagay-bagay. Inaayos nito ang pagmamay-ari ng hinaharap. Maligayang pagdating sa The Financial Historian, kung saan nagtatagpo ang pera, kapangyarihan at kasaysayan at walang kasing simple ng tila. Para sa karamihan ng mga tao, ang implasyon ay parang kaguluhan, mga presyong wala sa kontrol, nabubulok na ipon, at isang sistemang tila nawawala sa kontrol. Ngunit para sa mga nasa kapangyarihan, ang implasyon ay kaayusan. Ito ang paraan kung paano pinapanatili ng modernong ekonomiya ang sarili nito. Ganoon pinupondohan ng mga pamahalaan ang mga digmaan ng hindi nagtataas ng buwis. Ganoon binubura ng mga korporasyon ang kanilang mga pasanin sa utang. At ganoon din pinapanood ng mga mayayaman ang pagdami ng kanilang kayamanan, habang ang iba ay nahihirapang makasabay. Kaya ang tanong ay hindi kung bakit nangyayari ang implasyon, kundi kung bakit ito pinapayagang mangyari ng paulit-ulit. Para maunawaan iyan, kailangan mong bumalik sa panahon kung kailan ang implasyon ay itinuturing na isang pambansang emergency, hindi isang layuning pang-ekonomiya. Sa simula ng siglo, karamihan sa mga pangunahing ekonomiya ay nakatali sa ginto. Bawat perang papel ay sinusuportahan ng metal na nakaimbak sa mga vault. Dahil dito, naging mahirap makuha at matatag ang pera. Nangangahulugan din ito na ang mga pamahalaan ay hindi maaring mag-imprenta ng pera upang mapatawad ang kanilang mga pagkakamali. Kung ang budget ay may kakulangan, napipilitan silang magtaas ng buwis o umamin ng pagkatalo. Ang implasyon, kapag nangyari ito, ay karaniwang bunga ng digmaan o pagbagsak, isang pagkawala ng disiplina. Ang ideya na ang isang pamahalaan ay maaring sadyang lumikha ng implasyon ay hindi maisip noon. Ngunit pagkatapos, lahat ay bumagsak. Ang Great Depression noong 1930s ay sumira sa ilusyon ng pagpipigil sa pananalapi. Bumagsak ang mga presyo, bumagsak ang mga sahod, nalugi ang mga bangko. Ang ekonomiya ay nagyelo, hindi dahil sa implasyon, kundi dahil sa deflation. Habang tumataas ang halaga ng pera sa paglipas ng panahon, walang gustong gumastos. Ang utang ay bumibigat araw-araw. Ito ay isang spiral ng kamatayan para sa ekonomiya. At lubos nitong binago ang pananaw ng mga tagagawa ng patakaran tungkol sa pera. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang implasyon ay naging isang kasangkapan mula sa isang takot. Lumitaw ang mga pamahalaan mula sa digmaan na may mga bundok ng utang. Ang ilang mga bansa ay may utang na mahigit sa 200% ng GDP. Hindi nila mabayaran ng tapat ang utang na iyon, kaya hindi nila ginawa. Hinayaan nilang gawin ng implasyon ang trabaho. Sa buong dekada 1950 at 1960, tahimik na lumiit ang pandaigdigang utang, hindi dahil mas yumaman ang mga bansa, kundi dahil bumagsak ang tunay na halaga ng utang. Ang $1 trilyong sa mga bono ng digmaan ay hindi na nangangahulugang kung ano ang mayroon ito 10 taon na ang nakalilipas. Natuto ang sistema ng isang aral, ang katamtamang implasyon ay maaring malutas ang tila hindi malulutas na mga problema na walang nakakakilala. Pagkatapos ay dumating ang 1971. Isinara ni Pangulong Nixon ang window of gold na nagtapos sa convertibility ng dolyar sa ginto. Sa una, ito ay tinuturing na pansamantala, ngunit ito ay naging permanente. At sa sandaling iyon, ang pera ay tumigil na maging sukatan ng halaga at naging isang kasangkapan sa patakaran. Sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan, ang nanging ibabo na pera sa mundo ay hindi na sinusuportahan ng metal, kundi ng paniniwala. Hindi mo na ito maaring ipagpalit para sa ginto, kundi para lamang sa mas maraming dolyar. Ang implasyon ay hindi na isang sintomas. Ito ay naging isang paunang na tukoy na katangian. Mula sa puntong iyon, nagbago ang mga patakaran ng laro. Ang pera ay maaring malikha sa halos walang limitasyong dami, hanggat naniniwala ang mga tao dito. Ang mga pamahalaan ay maaring humiram ng walang limitasyon. Ang mga bangko ay maaring magpalawak ng kredito ng walang hanggan. At napagtanto ng mga mamumuhunan na hanggat kontrolado ang implasyon, ang mga tunay na nanalo ay hindi mga nag-iipon, kundi mga nanghihiram. Dahil tahimik na binabaligtad ng implasyon ang lohika ng pera. Kung mayroon kang pera, inaalis ito sa iyo ng implasyon. Kung mayroon kang utang, ginagantimpalaan ka ng implasyon.
Bawat taon ay tumataas ang mga presyo. Ang tunay na halaga ng utang na iyong inutang ay bumababa. Ang $1 milyong na mortgage ngayon ay maaring maging mabigat. Ngunit pagkatapos ng 20 taon, sa ilalim ng impluensya ng matag na inflasyon, ang parehong utang ay nagiging mas magaan. Samantala, ang iyong mga ari-arian, tulad ng mga bahay, stock o lupa, ay tumataas ng kaunti. Ang inflasyon ay hindi lamang nagpapalit ng utang, pinapalakas din nito ang kayamanan. Yan ang kabalintunaan sa puso ng sistema. Ang parehong puwersa na sumisira sa mahihirap ay nagpapalusog sa mayayaman. At hindi ito isang sabuatan. Ito ay matematika. Ang inflasyon ay ang mekanismo na nagpapahintulot sa isang ekonomiya na nakabatay sa utang na mabuhay. Kung wala ito, ang bawat dolyar na hiniram ay kailangang bayaran ng mga dolyar na nagpapanatili ng kanilang orihinal na halaga. Isang imposibleng gawain dahil sa pundasyon ng sistema sa pagpapalawak ng kredito. Sa makatuwid, ang mga gobyerno, mga sentral na bangko at mga korporasyon ay tahimik na sumang-ayon na mas mabuting hayaang mawalan ng halaga ang pera bawat taon kaysa hayaang gumuho ang buong sistema. Ngunit, ano ang nangyayari sa mga ordinaryong tao sa ilalim ng kaayusang ito? Ang sagot ay simple at napakalupit din. Bihirang makasabay ang mga sahod. Mas mabilis na tumataas ang mga presyo kaysa sa kita. Ang mga ipon na dating lambat ng kaligtasan ng gitnang uri ay nagiging isang mabagal na pagkalugi. At ang mga hindi kayang bumili ng ari-arian, ang mga umaasa sa paggawa kaysa sa kapital, ay nasusumpungan ang kanilang sarili na tumatakbo sa isang di nakikitang makinarya na hindi tumitigil. Dahil ang inflasyon ay nagbigay ng gantimpala sa pagmamay-ari, hindi sa paggawa, at pinaparusahan nito ang pagiging maingat. Ginagawa nitong pasanin ang pag-iipon na dating itinuturing na isang bertud. Sinasabi sa iyo ng sistema na mag-ipon, ngunit pinaparusahan nito ang mismong kilos na iyon. Kapag ang isang bangko ay nagbabayad sa iyo ng 3% na interes, habang ang inflasyon ay 6%, hindi ka kumikita. Binabayaran mo ang presyo para lamang manatiling walang ginagawa ang iyong pera. Samantala, ang mga nanghihiram sa 4% para bumili ng real estate ay nakikita ang pagtaas ng halaga ng kanilang ari-arian sa dobleng digit na rate. Hindi iyon swerte sa merkado, yan ay disenyo. Ang inflasyon ay hindi basta-basta muling ipinamamahagi ang pera, bagkus ay ipinamamahagi ito pataas. Ang mga pinakamalapit sa pinagmumulan ng pera, tulad ng mga bangko, gobyerno at mga korporasyon, ang unang tumatanggap nito habang nananatili pa rin ang halaga nito. Sa oras na makarating sa iyo ang pera, ito ay natunaw na ang fenomenong ito ay kilala bilang Cantillon Effect na ipinangalan sa isang ekonomista noong ika-18 siglo na nakilala ang pattern na ito 300 taon nang nakalilipas. Kapag ang bagong pera ay ipinasok sa sistema, nakikinabang dito ang mga unang humahawak dito bago pa man magkaroon ng oras ang mga presyo para mag-adjust. Noong nakaraan, yon ay mga hari at mga ngalakal. Ngayon, ito ay mga hedge fund at mga central na bangko. Hindi lamang binabago ng inflasyon ang mga presyo, kundi binabago rin kung sino ang maaring mabuhay ng higit pa sa kanila. Pagkatapos ng 1971, ang lohika ng pera ay permanenteng nabaligtad. Ang dating parusa sa labis na paggastos ay ginagantimpalaan na ngayon. Ang dating disiplinado ng gobyerno ay ngayon ay nagpapalaya na nito. At habang pinalitan ng kredito ang pag-iipon, ang inflasyon ay naging hindi nakikitang pandikit na nagbubuklod sa lahat. Pagsapit ng dekada 1980 at 1990, naperpekto na ng sistema ang sining nito sa pagbabalanse. Nangako ang mga bangko sentral sa pagpapatag ng presyo na naglalayong magkaroon ng inflation sa humigit kumulang 2%, sapat lamang upang mapanatili ang paglawak ng ekonomiya nang hindi napapansin ng publiko ang tahimik na buwis. 2% ang tila hindi nakakapinsala, halos siyentipiko. Ngunit sa loob ng isang henerasyon, pinabawasan nito ang kapangyarihang bumili ng $1 sa kalahati. Ang pagkakaiba ay habang ang mga ordinaryong tao ay nakikita ang kanilang mga bayarin sa pagkain na doble, ang mga mayayaman ay nakikita ang kanilang mga ari-arian na doble o higit pa. Dahil kapag ang inflation ay nagpapatatag, ang utang ay nagiging predictable at ang mga mayayaman ay hindi natatakot sa inflation. Pagmamay-ari nila ito. Nagmamay-ari sila ng mga bahay na tumataas ang halaga, mga negosyong maaring magpataas ng mga presyo at mga stock na automatikong nag-adjust pataas. Mayroon silang mas murang utang na babayaran sa paglipas ng panahon. Ang inflation ang kanilang kasosyo sa negosyo, isang tahimik na kasabwat na nagpapalaki sa bawat kalamangan.
Gustong-gusto rin ito ng mga gobyerno. Ang utang ng publiko ay nagiging mas maliit sa totoong halaga kapag nagpapatuloy ang inflation. Kaya naman lalabanan nila ang deflation sa lahat ng paraan. Inilalantad ng deflation ang kahinaan. Pinapabigat nito ang utang, ipinapakita ang mga bula at pinipilit ang mga default. Kabaligtaran ang ginagawa ng inflasyon. Itinatago nito ang mga bitak, pinupunan ang mga ito. Pinupuno ng inflasyon ang mga puwang at tahimik na inililipat ang masakit na pasanin pababa sa mas mababang antas ng panlipunang piramide. At paano naman ang mga bangko? Mas gusto nila ang inflasyon kaysa kanino man dahil tinitiyak nito ang isang mundong hindi maaring tumigil sa pangungutang. Kapag ang mga presyo ay palaging tumataas, ang pag-iipon ay nagiging hindi makatwiran. Napipilitan kang mamuhunan. Napipilitan kang habulin ang mga kita. At ang bawat habulin ay humahantong sa isang bagong pautang, isang bagong produkto, isang bagong derivative. Ang buong arkitektura ng modernong pananalapi, mula sa mga mortgage at bond hanggang sa mga programa sa stock buyback, ay batay sa palagay na ang pera bukas ay magiging mas mababa ng kaunti kaysa sa ngayon. Ang problema ay, mas mababa ang iyong kalagayan sa sistemang iyon, mas kaunti ang kontrol mo rito. Kapag nabubuhay ka sa sweldo, mas mabagal na umaangkop ang iyong kita sa inflasyon. Kapag nabubuhay ka sa mga asset, mas mabilis na umaangkop ang iyong kayamanan. At kapag nabubuhay ka sa utang, ang inflasyon ay maaring dumurog sa iyo o nagpapayaman sa iyo, depende sa uri ng utang na hawak mo, utang. Ang mga credit card ay lason. Ang isang fixed rate mortgage ay leverage. Naunawaan ng husto ng mga mayayaman ang pagkakaibang ito. Karamihan sa mga tao ay hindi. Ganito ginagawang isang uri ng kapital ng inflasyon ang kaalaman mismo. Pagkatapos ay dumating ang 2008. Ang pandaigdigang krisis sa pananalapi ay dapat sana isang pag-reset, isang sandali upang muling buuin ang isang bagay na mas tapat. Ngunit sa halip, ito ay naging isang klasikong aral sa kontroladong inflasyon. Ang mga bangko sentral ay lumikha ng trilyong bagong unit ng pera upang iligtas ang sistema, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera ng direkta sa mga tao, kundi sa pamamagitan ng pagbomba nito sa mga bangko at pamilihan sa pananalapi. Ang mga presyo ng asset ay halos nakabawi ng magdamag. Ang mga stock at real estate ay tumaas. Ang mga sahod ay hindi. Ang quantitative easing, ang technical na termino para sa pag-imprenta ng pera sa pamamagitan ng mga pagbili ng bono ay ipinakita bilang isang technical na solusyon. Ngunit hindi ito nangyari. Ito ay isang makasaysayang muling pamamahagi ng kayamanan sa pamamagitan ng inflation ng asset. Umunlad ang mga may-ari ng ari-arian. Patuloy na naghintay ang mga nangungupahan. Hindi ito korupsyon. Ito ay patakaran. Pagkatapos noong 2020, naulit ang siklo sa pagkataong ito laban sa backdrop ng isang pandaigdigang pandemya. Ang mga gobyerno ay direktang nagbomba ng pera sa mga kabahayan upang maiwasan ang pagbagsak. Sumabog ang demand habang ang mga supply chain ay nagambala. Umakyat ang inflasyon sa pinakataas nitong antas sa loob ng 40 taon. At muli, naglaro ang kasaysayan ng kanyang tugma. Ang mga stock market ay tumama sa mga bagong record. Ang real estate ay naging imposibleng makamit. At ang mga nakinabang sa mababang interest rate ay nakinabang na ngayon mula sa kakulangan. Sa maikling panahon, naniwala ang publiko na ang inflasyon ay bumalik dahil sa mga sakim na korporasyon. Ngunit hindi ito bagong kasakiman, kundi ang parehong uri ng kasakiman na ginantimpalaan ng sistema sa loob ng mga dekada. Mas mahusay lang nila itong nilalaro dahil ang inflasyon ay hindi pumipili ng sarili nitong mga panalo. Pinapalakas lamang nito ang kalamangan ng mga mayroon ng leverage. Tingnan ang anumang panahon ng malaking inflasyon sa kasaysayan at ang pattern ay nauulit. Sa Weimar Germany, nawala ang lahat sa gitnang uri, habang ang mga industrialista na may hawak ng mga totoong asset ay lalong yumayaman kaysa dati. Sa Britain pagkatapos ng digmaan, tahimik na binura ng inflasyon ang pambansang utang, habang nakita ng mga nag-iipon ang kanilang mga pensyon na bumababa. Sa Amerika noong 1970s, ang mga stock ay tumigil, ngunit ang real estate at mga kalakal ay lumikha ng napakalaking kayamanan para sa mga may kakayang bumili ng mga ito. At noong dekada 2020, ang pinakamayamang porsyento ay nagdagdag ng trilyon sa kanilang kayamanan, habang ang media na sambahayan ay lalong nahuhuli. Iba't ibang panahon, isa ang formula. Ang inflasyon ang pinakamatandang paglilipat ng kayamanan sa mundo at siya rin ang pinakaginagalang. Sinisisi ng publiko ang kasakiman, politika at mga supply chain.
Ngunit ang mga iyon ay mga sintomas lamang. Ang ugat na sanhi ay struktural. Nagtayo tayo ng isang ekonomiya na umaasa sa pagpapalawak ng kredito, at ang pagpapalawak ng kredito ay nangangailangan ng implasyon upang mabuhay. Ang alternatibo ay hindi katatagan, kundi pagbagsak. Kaya naman, kahit na ang mga sentral na bangko ay nag-uusap ng mariin tungkol sa paglaban sa implasyon, ang kanilang tunay na misyon ay hindi kailanman ganap na alisin ito, kundi kontrolin ito. Upang gawin, tila matag ito, habang ang pera ay tahimik na nabubulok sa ilalim ng iyong mga paa. Dahil kung ang inflation ay tunay na umabot sa zero, ang paglago ay titigil. Ang makina ay titigil. Kaya, ang digmaan laban sa inflation ay nagiging isang palabas, isang maselang sayaw sa pagitan ng prestihiyo at pangangailangan. Itinataas ng Federal Reserve ang mga rate ng interest. Ang merkado ay nagpanic, at pagkatapos bago pa man magkaroon ng anumang problema, ang daloy ay bumabaligtad. Dahil sa kaibuturan, naunawaan ng mga nasa itaas na ang counting inflation ay ang maliit na presyong babayaran upang mapanatiling buhay ang ilusyon. Ngunit sa likod ng patakaran ay may mas malalim na bagay, psikolohiya. Hindi lamang binabago ng inflation ang mga numero. Binabago nito ang pag-uugali. Tinuturuan nito ang mga tao na kumonsumo ngayon sa halip na magplano para sa ibang pagkakataon. Pinaparusahan nito ang pasensya. Ginagantimpalaan nito ang panganib. Ginagawa nitong takot ang pag-iipon at pag-asa ang haka-haka. Sa paggawa nito, lumilikha ito ng perpektong mamamayan para sa isang sistemang pinapaganang utang. Palaging gumagastos, hindi nasisiyahan, at patuloy na hinahabol ang isang seguridad na hindi nila tunay na nakakamit. Ganoon naging kultura ang inflation. Tinatawag natin itong paglago. Tinatawag natin itong kasaganaan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, ito ang parehong mekanismo na gumana sa loob ng maraming siglo. Isang tahimik na siklo ng debalwasyon, muling pag-iniksyon at muling pagtuklas. Pinapanatili nito ang mga imperyo na may kakayahang magbayad, ang mga bangko ay likido at ang publiko sa estado ng pagsuko. At kapag nakita mo na ito, hindi mo maiwasang makita ito. Dahil ang implasyon ay hindi random, ganito sinusukat ng kapangyarihan ng oras. Ginagantimpalaan nito ang mga nabubuhay sa hinaharap, ang mga nanghihiram, namumuhunan at nagmamanipula sa daloy ng kredito. Pinaparusahan nito ang mga nabubuhay sa kasalukuyan, ang mga nagtatrabaho, nag-iipon at gumagastos ng kanilang mayroon. At nakakalimutan nito ang mga nabubuhay sa nakaraan, ang mga naniniwala pa rin na ang pera ay nananatili ang halaga nito. Kaya nga mahal ng mga mayayaman ang implasyon at hindi mo, dahil para sa kanila, hindi ito pagnanakaw. Ito ay estratehiya. Natututunan ng bawat henerasyon ang parehong masakit na katotohanan. Ang halaga ng pera ay hindi kailanman naayos. Ang tanging tanong ay kung ikaw ba ang nawawala ng halagang iyon o ang nagpapasya kung magkano ang halaga nito. Ang implasyon ay hindi basta-basta lumilitaw. Ito ang hindi maiwasang bunga ng isang mundong naghahangad ng lahat ngayon at nagbabayad ng halaga sa bandang huli. Ito ang tahimik na makina ng utang, ang panggatong ng mga imperyo, ang dugo ng isang sistemang napipilitang patuloy na lumawak kahit nasa kapinsalaan ng mga tao sa loob nito. At ang kabalintunaan ay narito, kung wala ito, lahat ay babagsak. Sinisira ng deflation ang mga nanghihiram, binabagsak ang mga bangko, at pinapatigil ang kalakalan. Pinapanatili ng implasyon ang pag-ikot ng mga galaw, kahit sino pa ang madurog sa gitna. Yan ang moral na ekwasyon ng modernong ekonomiya. Paglago anuman ang mangyari. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagsasabing, ang kaunting implasyon ay mabuti para sa ekonomiya, tandaan kung kanino ito mabuti. Hindi ang manggagawang nag-iipon para sa isang bahay. Hindi ang retiradong nabubuhay sa isang nakapirming kita. Kundi ang mga taong mayroon ng bahay na nagtayo ng sistema upang matiyak na hindi ito titigil sa pagtaas. Ang implasyon ay hindi kasalanan ng kapitalismo. Ito ay kapitalismo na tumatakbo ng buong bilis, umaakyat ng matarik, dala ang iyong pitaka sa bulsa. Dahil sa huli, ang implasyon ay hindi apoy. Ito ay oksiheno. At ang mundong ating binuo ay hindi makakahinga ng wala ito. Kung ito ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. Ang kasaysayan ay may sagot at ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahahanap.